Kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat ibigay na parusa ng ating batas dito sa mga amo ni Nanay LV na kitang-kita naman mga tol, nagmaltrato sa kanya, nagpahirap, nanakit mga tol, kaawa-awa, no? Imagine mo na lang kung nanay mo to, kaya kamag-anak mo to, tiyahin mo, di ba? Anong mararamdaman mo? Well, hindi tayo nang hihikayat na magkaroon tayo ng galit sa ating mga puso. Pero dapat merong gawin ng batas para sa mga taong ganito, mga tol, no? Sa mga taong mapang-api ng kanilang mga kasambahay. Sa mga taong mapang-api ng kanilang hindi porket pinapasahuran mo, ibig sabihin pag-aari mo na 'yon, di ba? So eto mga tol, panoorin natin mula sa Senate, no? Mula rito kay Pinas News Insider, finish na, wala nang kawala, na corner na sa Senado ang amo ni Nanay LV. Bumaliktad, humarap sa Senado, kulong. Yun. So ating panonoorin to mga tol, bibigyan ng reaction video. Pero syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganito klaseng commentary and reaction video sa mga videong pinag-uusapan, topic, issue na pinag-uusapan ngayon na trending ngayon sa mundo ng internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe, kapatid. Huwag mo rin kalimutan pakiclick ang notification bell. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, kasambahay na minaltrato ng kanyang amo. Nagkaharap na sa pagdinig sa Senado, amo ni Ginang LV na nagmaltrato di umano sa kanya na si Franz Ruiz. Humarap na sa pagdinig sa Senado at mariing itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Ano yun? Ginawa ni Nanay LV sa sarili niya? Tinusok niya yung mata niya para ay teka, gusto kong pagbintangan yung amo ko 'Di ba? Gusto ko siyang ilaglag Tusukin ko nga mata ko. 'Di ba? Yung mga ganito mga tol, no? May sakit na rin kasi sa isip yung mga taong gumagawa ng mga ganito. Imagine mo, 'di ba? Sa ano nga lang sa alagang pusa nga lang o aso, 'di ba? Nakakaawa na silang tignan kapag nasasaktan o kaya nahihirapan. Tapos sa tao, 'di ba? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa simula ng pagdinig ay diretsahang tinanong ni Senator Jinggoy Estrada kung totoong sinakda ni Franz Ruiz si Ginang LV na mariin naman nitong itinanggi sa harap ng mga senador at nang tanungin ito ng mga senador kung saan nanggaling ang sugat ni LV. Ang sagot niya ay sanhi di umano ito ng pagkamot dahil sa pagiging tamad ni Ginang LV sa pagligo na umaabot pa di umano ng 4 na araw kaya nagkasugat ito. At kanya ring sinabi na ang kasamahan di umano ni LV ang sumuntok sa kanyang mata dahil pumasok di umano ito sa kwarto ng kasamahan niyang lalaki at pinakialaman ng brief at ginawang basahan ng gamit. At dagdag pa nito, nang pumasok si Ginang LV sa kanila noon ay mayroon na di umano itong puti-puti sa mata. Ngunit nang ipakita sa doktor ang kuhang litrato kay LV nang pumasok ito noon sa kanila, ay sinabi ng doktor na wala naman siyang nakikitang puti-puti sa mata nito, na labis namang itinanggi ni Ginang LV at tinawag na sinungaling ang kanyang amo. At sinabi rin ni Franz Ruiz na hindi di umano pumasok ng 2017 sa kanila si Ginang LV dahil August 2019 di umano ito nagsimulang magtrabaho sa kanila. Sa patuloy na pagdinig sa Senado, hindi rin napigilan ni Senator Jinggoy na mapuna ang amo ni LV na si Franz Ruiz na parang gumagawa lamang ito ng kwento. At napansin rin ng senador na mukhang mamahalin ang mga abogado ng mag-asawang Ruiz. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang mas nanggigil at naglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Alam niyo mga tol, no? May mga tao
may mga tao na nababayaran para tumistigo, para idiin ang isang tao. Gagawa sila ng kwento na ito, inape ko nito, minaltrato ko nito, di ba? Kahit na gawa-gawang kwento lang yun. Pero sa kasong to, mga tol, iisipin mo ba na si Nanay LV ay nag-iimbento lang? Sinong magbabayad sa kanya? Anong mapapala niya para ilaglag niya yung amo niya o yung dati niyang amo? Saka kung yung kasamahan niyang lalaki ang sumuntok sa kanya, kaya nagkaganon yung mata niya, di sana yun ang idinidiin niya, di ba? Pwede man naman yung iba ang nanakit sa'yo tapos ibang tao ang ituturo mo sa Senado. Tapos yung amo niya nagsasabing nagmamagaling pa na ay, pumasok sa amin niya, may puti-puti na yung mata niya, parang katarata, di ba? Parang ganun. Pero yung doktor na rin mismo ang kumontra doon sa sinabi nung amo ni Nanay LV. So doon pa lang mga tol, no? Tapos na yan eh. Actually, hindi na nga dapat din bigyan ng panahon ng Senado yan. Tapos na yan eh. Parusa na lang ang kulang dyan eh. Sa mga ganyan. Pero syempre, aalma ang mga human rights dyan. Syempre, aalma ang iba dyan. Sabihin, ba't hindi patas, hindi ganyan. Kung mahirap mga tol, wala nang usap-usapan, kulong agad eh. Bakit pag merong kahit papano, kaya sa buhay, no? Nabibigyan pa ng pagkakataon ipagtanggol niya sarili niya, di ba? So tuloy natin to. At ayon pa sa kanila, huwag nang patagalin at sayangin ang oras. Katulad ng sinabi ko, hindi na nga dapat binibigyan pa ng panahon na Senado, parusa na lang ang kulang eh. No, sabing ganun nung nag-comment, ganun na ganun din. Bitayin nyo, sinungaling siya. Naglalako kamo ng gulay at may tindahan. Ngunit afford nilang kumuha ng kasambahay at boy sa bahay at abogado. Biruin nyo, kung mahirap ang nakagawa ng problema, kaso wala na, tapos na yan, di nadidinggin sa Senado yung kulong na agad dyan mga tol. Diba? Kung mahirap ang nakagawa ng atraso, kulong na agad dyan. Pero tingnan mo, kayang kumuha ng kasambahay, ng boy, ng bahay, abogado, may pere. Diba? Ganyan talaga yung mga taong makasalanan. Magaling maghugas kamay. Mga sinungaling. Kawawa naman si Nanay. Dapat sa mga ruwis na yan, makulong. Galing nilang gumawa ng kwento. Naku po, halatang pinag-aralan na bawat sinasabi ng amo ng biktima. Masyadong halata ang pagsasalita niya. Yan ang mahirap ng walang pera. Matagal bago mapanagot ang may sala. Kay tagal kayong pinagsilbihan. Ganyan ninyo pa. Di sana pinaalis nyo na agad. Ang gustong pagsilbihan kayo ng walang bayad. Napakagaling, sinungaling na amo. Hindi na nakonsensya sa ginawa sa kasambahay niya. At sa kahalata naman, marami siyang version. End quote. France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Wala ng COVID, tama na yan. Face mask pa no? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Kasambahay yan, di lumalabas ng bahay yan. Kahit nga di na maligo ng 4 na araw, hindi mangangati yan eh. Maliban na lang kung sa kalsada siya nagtatrabaho, di ba? Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita nyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Sinungaling. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang France, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-aaway daw kayo nung magkakasama doon. Nung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yun po yung at LB, alam mo yun, nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yun?
You address the chair, okay? Opo, ay, Alam na po yun, hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, Franz. Ginong Franz. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata, ng kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya, tapos ginamit niya po yung mga gamit niya, at saka ginawang basahan yung mga damit. Ginawan pa ng Tapos, Your Honor, kwento. sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila patawag po, din yung boy. magkakasama, tatlong kwarto po. Ipatawag din yung boy. Tignan natin yung boy kung gaano ka-loyal dito sa babaeng to at handa niyang ipakulong ang sarili niya para ipagtanggol tong amo. 'Di ba? O yung boy daw ang sumuntok, edi patawag yung boy. 'Di ba? Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala kang mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos, Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang Franz, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang ako nung diretso. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata niya. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung nung bagong pasok siya? Nung may clip yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Hindi. Aling LV? Ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanongin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, dalawang mata? Opo, malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So nakakita ka pa noon. Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh. Your Honor, ang 2017 po, nasa barangay 6 kami. Ang 2019 po, nasa barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litratong ito, yun daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Sabi na opo. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyang ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n raw siya Babanggit ng kadalas pangalan, suntok ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay, sorry, GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman, ba't ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Pati po yan si Ate Franz. Teka muna, Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kay JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko.
So meron ngang involved na boy, mga tol, no? Meron ngang involved na boy at eto, nalaman natin na isa yun sa mga nananakit sa kanya. Pero ang dahilan ay hindi yung kinikwento ng amo, kumbaga inuutos daw nung amo na suntokin, mga kapatid. Kaya dapat ipatawag din yun, no? Para talagang malaman kung ginagawan ba siya ng kalikutan nito ni Ate LV kaya siya nasusuntok tulad nung kinikwento ng amo, o talagang inuutusan din siya ng amo para saktan ito si Nanay LV. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LV dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Naku. Alam mo, Aling Franz, sana wag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? Yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon po ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM o whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi Your mo man lang Honor. pinala sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LV nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po baga po ay Sagutin mo ako, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho eh. Bulag na. Your Honor, hindi ito lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, may pero puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, paano mo masasabi may mga puti-puti na ano? Kasi, Your Honor, Maayos ang itsura niya na pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LV. Maayos ang itsura niya. Pati yung si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LV sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbi-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin yan. For purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that, ano mo na lang, screenshot and then kunan mo ulit ito para may record tayo. So, pwede nyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan eh. Ipa-forensics yan kung kailan kinunan yan eh. Kung bago lang yung larawang yan o 5 taon na yan o 1 buwan pa lang. So, pakita mo. Pwede rin naman kinunan ng 2019, di ba? Yung 2019 na. Kasi yun na sinasabing bagong pasok lang daw siya. Pero ang sinasabi naman doon, 2017 daw siya pumasok. So, 2 taon ng diferensya, di ba? Records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina, hindi mo na makita ngayon. Alin yung litratong yun? Nasa beach, may puti-puti ang mata, so it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuhanan na lang yon. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve his cellphone para kunan mo na lang to form parts of the records of this case, of this hearing. So, nakita nyo na yung litrato na gusto nyo ipakita kanina kay Senator Estrada na gusto nyo kanina, minamadali nyo si Senator Estrada na may litrato na gusto nyo ipakita. Ngayon, gusto na natin makita talaga yung larawan. Ano yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, pinorward ko po sa aking lawyer kanina. Pinorward niya. Hindi, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, Yun po. sana makita na ng
Comsec, kunin mo na ang litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Oh, cellphone mo. Kaya, may date naman yan eh. Lalabas naman ang date dyan. At saka na makikita kung kailan yan kinunan. Nakuna na, Comsec? Mr. Chair, habang hinintay natin na ma-flash sa screen, Aling Franz, Ginang Franz, Please Yes. proceed. Yes, Your Honor. ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po. Naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po. nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado. Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kaming mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na may pina-refer Ilocano. sa amin si attorney. Tinignan namin, namili po kami. Ngayon, ang pinili po namin, yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala May po, kaya. wala po, Your Honor. Dahil sa itsura nitong mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga Baka ito. magagaling magdamit. Pagkababayan Ay, naman. kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda Opo. ng isang tindahan. Kaya mahirap din sa mga abogado, no? Dahil nga yan ang napili nilang propesyon, napili nilang trabaho, kahit na minsan labag sa kalooban nila, okay lang no? Basta at least magagawa nila yung tungkulin nila bilang abogado. Yung tipong ipagtatanggol mo yung alam mo namang salarin talaga, ipagtatanggol mo yung alam mo namang talagang ng argabyado sa isang mababang tao, pero kailangan mo ipagtanggol yung kasi abogado ka niya no? Ang hirap din maging abogado, no? Sa probinsya, I don't think, hindi naman sa minamaliit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Kalugar po sila. Kano? Magkano? Konti lang po. Magkano nga? Sabihin mo. Kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Opo, konti lang po. Magkano nga yung konti? 100,000? 200,000? Yari ka. 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yun po ang totoo. Okay. Ito yung ano? Aling Tasing. Yan ba yung mukha ni Aling LV? Ha? Kamukha po. Kamukha? Apo. Hindi siya yan. Titigan mo maigi. Siya po yan, siya po. Kailan kinunan tong picture? Siya yan. Wala naman pong bulak siya. Walang bulag. Hindi. Kailan tong picture na ito? Yung picture na yan, Your Honor, is February 4, 2020. Birthday po ng nanay namin, 60 years old ng nanay namin, sa San Jose po yan. 2020. Maayos na maayos sa itsura. Opo. Ha? Ano yung sinasabi mong puti sa mata? Yung gilid po ng kanyang mata, Your Saan? Honor. Meron ba? Meron po yan sa gilid po, mamuti-muti sa gilid ng meron po yan. Dok, ano sanhin ng puti-puti? Dok, doktora. Your Honor, pwede ko po makita yung picture. Oh. Kasi, hindi po, pwede ko po Hindi, yung mismo. Kasi, The actual. Yung para mismo. po Para mas Siguro mawide. Comsec pa. Meron ba? Yung doon na mismo sa cellphone na mismo ng ng resource person. I don't think that's quite significant dito sa picture. Napakita mo kay doktora. Hindi na yan. Aling Kinunan Tasing, na siya yan yan ha? eh. Siya yung kapatid mo, si Aling LV. Your Honor, parang wala naman pong mga white opacity, Your Honor. Ano yung sinasabi mong white, Franz? Mismo yung doktora nagsasabi, wala naman ng kagalos-galos. Alinis-linis. Your Honor, yun dito po sa gilid ng ganito niya, may mga maliliit na pong puti-puti, Your Honor. In fairness ha mga tol, in fairness naman,
Una-una, yung picture, pinicturan. Tapos yun ang ipinakita doon sa doktor. Kumbaga malabo na yun. Hindi mo na makikita talaga kung may puti-puti man sa mata. No, yun nga lang ang problema doon, mga tol. Hindi na rin magiging basta-basta pwedeng panwalaan agad kasi ang cellphone hawak-hawak nitong amo eh. Tapos pinicturan lang ng isa pang cellphone. So hindi na ganun kalinaw yun. Kahit na i-zoom mo pa yun, hindi mo na talaga makikita yung mata. 'Di ba? May close up, doktora, yung picture. Nakita ko na po, Your Honor. Wala naman po, Your Honor. Hindi ko Dito. naman po nakakita. Dito, yung cellphone na hawak-hawak nito. Itong cellphone na hawak-hawak nito. 'Di ba? Yun yung pwede mong i-zoom in. Pero yung picture dun sa cellphone niya, tas pinicturan pa, hindi mo na makikita yun. Malabo na yun. Yung white. Your Honor, dadalhin ko na lang po yung original niyan. O Although, yun, Your yung Honor, original. of course, I cannot really say about the white opacity na sinasabi niya because it's better po na yung description ko po kasi ng white opacity is through a slit lamp. Although, ngayon po kasi, Your Honor, grossly, kita po talaga yung white opacity ngayon because of the injury. But yung sinasabi niya po kasing puti-puti, maybe po baka ibang whitish opacity yon, baka arcosinilis, na normal. Baka lang po arcosinilis. Usually po parang may white ring, no? Yung bilog ng mata natin na black, usually may white ring siya sa side, no? As in literal po na white, no? Usually naman po because of increased cholesterol po sa pasyente, but it's not from the injury po yun. If yun po yung nakikita niya. At pwedeng pwedeng i-examine yun kung etong puti sa mata ngayon ng matanda is cause ng natural o cause talaga ng isang sakit o cause ng isang injury. Pwede naman i-examine yun eh, 'di ba? Kung ito ay cause ng injury, hindi na valid ngayon yung sinasabi nung amo na nung pumasok po sa amin niya may puti-puti na talaga mata niyan eh. Kasi kung yung mata niya ay caused by injury o hindi na valid yun yung sinasabi niya, 'di ba? At yun ang Alright, so ano masasabi ninyo mga tol dito sa videong napanood natin? Ano sa tingin ninyo mga tol? Nagsasabi ba siya ng katotohanan itong amo? Nagsasabi ba siya ng katotohanan na hindi niya daw sinasaktan yan? At ang nangyari doon sa matanda ay bunga daw ng pag-aaway no, nilang magkakasama, pare-parehong mga kasambahay, yung boy. No, yun daw sumusuntok. So dapat ipatawag na rin yan, kasuhan na rin yun. Kung talagang nanakit, di ba? Physical injury mga kapatid, no? So anong masasabi ninyo rito? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.